Sino man ang nagsasabi na mas madali pang tumakbo sa pagkasenador kaysa mag-apply bilang security guard ay hindi nagbibiro, hindi eksaherado at hindi rin nagpapatawa. Kung tutuusin, eto 5 bagay lang ang kailangan para makatakbo ka para sa Senado. At ganoon din sa pagkapangulo at sa Vice Presidente. Una, dapat natural-born citizen at rehistradong botante. Okay, at least 35 years old, nakakabasa at marunong magsulat. At merong 2 taon ng residente sa Pilipinas. Okay, yan ang sa pagkasenador. Ikumpara mo yan sa requirements para maging CQ. Una, Filipino citizen, at least high school graduate. May high school diploma dapat. Nako, dapat nasa edad 18 o ngayon 20 yata. 20 hanggang 40 or 50 years old. At hindi dapat dishonorably discharged mula sa PNP o AFP. Physically fit and mentally fit. At sa pag-a-apply, kailangan ng SOSYA application, form, SSS number, birth certificate, may training sa alinman sa mga sumusunod, pre-license training, basic ROTC o CMT, o dapat may clearance na neuropsychiatric drug test, NBI, PNP, at court clearance. At higit sa lahat, ay of good moral character at ayon sa inamyendahang batas noong 2022 ay hindi dapat convicted sa anumang krimen. Kung kahit sa pinakahuling pamantayan lang na nabanggit natin, ilan kaya sa mga nakaupong senador ngayon ang hindi papasa na maging security guard? Kung hindi natin sila pagtitiwalaan na magbantay ng maliit na grocery, bakit natin bibigyan ng milyong-milyong pondo ng kaban ng bayan? Baka kung latagan lang ng moralidad, dedikasyon at katapangan, ay walang binatbat itong mga honorable na ewan ng mga to sa makikilala natin ngayon sa ating kuwento. Matindi! Sa Sana Lord, makikilala po natin si Andoy na isang SG. Si Q, guard, manong guard, miyembro ng tinatawag na Blue Army na ang motto raw ay no ID, no entry. Pero mga kapatid, alam nating lahat, ang trabaho nila manong guard ay hindi lamang ang hanapan tayo ng ID o manita sa no parking zone o sumaludo sa mga boss na dumadaan. Ang trabaho nila ay hindi lamang limitado sa paghahalughog ng bag gamit ang mahabang stick na ewan ko kung kaninong drummer kinuha. Naghahalughog ng bag habang kakwentuhan ang kapwa guard. Dahil sa maraming pagkakataon mga kapatid, ay buhay nila ang nakataya. Kilalanin natin ngayon sa Sana Lord ang isa na namang miyembro po ng mga magigiting. Simulan na po natin ang dula natin na pinamagatang Andoy SG. Tatay Andoy, magkape ho muna kayo habang nilalagay mga display na alahas dito sa estante. Nag-text na po si Boss Bricks, darating na rin daw po siya. Oo, maaga ang boss natin ngayon, Rose. Aho, Tay Andoy, may dala siyang mga bagong alahas na ibebenta rito sa jewelry store. Galing daw po sa Thailand. Masipag talaga amo natin, ano? Oo nga po eh, tsaka mabait din. Balita ko, matagal na kayong gwardya dito At hindi ho kayo tatagal kung masungit ang pamilya nila. Oo, Rose. Mabait ang pamilya ni Boss Bricks. Kaya naman pinagbubuti ko rin talaga ang trabaho para hindi ako palitan. May pinag-aaral pa naman akong anak at kailangan ko talaga ang trabaho ko rito bilang gwardya. Kaya nga po ayoko po mag-asawa eh. Malaking gastusin, lalo na kapag may anak na. Snatcher! Inago yung bag ko! Ano yun? Ay, may inagawan ng bag eh. Teka, tahabulin ko ha. Hawakan mo muna kape ko. Naku, teka Tay Andoy! Huwag ka na makialam! Tay Andoy! Baka may baril yan o patalim! Ako ba? Nasaan na ba yung mga pulis? Dapat pulis ang umahabol sa snatcher! Abutan din kita, walang kaya kang animal ka! Snatcher ka! Ha? Oh, saan ka pupunta? Ha? Bitiwan mo ako! Huwag kang makialam! Ha? Dadali kita sa presinto! Huwag ka lang pumalag! Ha? Bitiwan mo ako, sabi! Ano yung bubunutin mo sa bulsa mo? Ilabas mo mga kamay mo! Ha? Wala!
Bitiwan mo ako! Hindi kita bibitiwan. Ang dapat sa katulad mo, mapulok sa kulungan. Laki-laki ng katawan mo, hindi ka maghanap buhay na matino. Ha? Wala kang pakialam! Buhay ko to! Bitiwan mo ako, sabi eh! Bitiw! Tama na! Ha? Baka hindi ako makapagpigil, papaluin kita ng batuta. Ha? Magbabahin ka sa pakikialam mo! Di mo alam kung sino ako! Sira ulo! Ha? Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Inagawan mo ng bagyong ali. Dapat ka lang maparusahan. Kaya na, hindi diretso kita sa presinto. Nasaan ka mo si Tatay Andoy? Tumulong sir sa babae na agawan ng bag, ginabol yung snatcher. Nako, saan na kaya nakarating si Tay Andoy? Sir Briggs, good morning ho. Ano nangyari sa'yo? Pawis na pawis ka tapos gusot-gusot na yung uniform mo. May hinabol ho akong snatcher, sir. Dinala ko na sa presinto nung maabutan ko. Iniwan ko na sila nung babae na biktima niya. Bahala na po mga pulis sa kanila. Naku, mabuti hindi ka napahamak, Tay Andoy. Oo nga, Tatay Andoy. Hindi mo na dapat sinugol yung buhay mo dahil sa ganong sitwasyon. May hotline naman para sa mga pulis, oh. Dapat tumawag na lang po kayo ng pulis. Ay, pasensya na ho, Sir Briggs. Kitang-kita ko ho kasi kung saan tumakbo yung snatcher, kaya hinabol ko na ho. Hanga po ako sa pagkakabayaan ninyo at pagiging matulungin. Walang masamang tumulong sa kapwa natin. Pero, Tatay Andoy, kaya po kita kinuhang guard dito sa jewelry shop namin. Para po bantayan niyo po to. Tignan mo, habang wala ka, naiwang mag-isa si Rose dito. Paano kung may nang hold up sa kanya? Hindi na ho mauulit, Sir Briggs. Pasensya na po, sir. Hindi ako galit na tumulong ka, Tay Andoy. Kahanga-hanga pa rin ang tapang mo. Pero, sana lang, huwag mong kalimutan yung priority mo. Yung shop namin, hindi yung ibang tao. Opo, sir. Hindi na po mauulit, Sir Briggs. Sa susunod ho, pulis na ho agad tatawagan namin ni Rose. Salamat po, Tay Andoy. At yun palang request mo. Request, sir? Oo, yung sinabi mo sa akin nung isang araw. Payag na si Mrs. Okay na sa kanya. Anytime, pwede nyo nang iset up dito sa labas ng jewelry shop. Talaga, Andoy. Pwede na ako magtinda ng sigarilyo tsaka candy sa labas ng jewelry shop. Oo, isang bangkito at maliit na mesang lalagyan ng paninda. Pwede natin ipwesto sa labas ng jewelry shop. Basta raw hindi makasasagabal sa mga papasok sa shop. Oo, doon ako pupwesto sa may gilid, malayo sa pinto, para hindi ako makaabala sa mga customers. Pinaliwanag ko kasing kailangan natin ng extra mapagkakakitaan para may regular kang pambili ng maintenance mong gamot. Ay nako, mahirap din talagang may hypertension. Dumagdag pa tuloy ang gamot ko sa pagkakagasusan natin. Basta ang bili ng doktor, kailangan mong inumin araw-araw para maging normal ang blood pressure mo at hindi magkaroon ng komplikasyon. Oo, nag-iingat naman ako eh. Sana nga. Baka pag wala ako rito, nagdadagdag ka pa ng asin o pati sa ulam, ha? Ang sabi ko sa'yo, mag-aral ka ng kumain ng matabang na ulam kaysa mapahamak ka dahil sa maalat na pagkain. Oh, ito namang taong to. Ano akala mo sa akin matigas ang ulo? Hindi ko na nga lang sasabihin sa kanya na nagdadagdag talaga ako ng asin sa ulam ko. Hindi naman kasi masarap kumain kapag matabang ang timple. Doray, heto ang pambili ng ititinda mo bukas. Sabay na tayong umalis para ma-set up mo ang pwesto mo. Oo, teka. Paano nga pala si Ella? Ano paano? Graduating na sa elementary ang bunso natin. Kaya na niyang asikasuhin ang sarili niya. Ipaghahanda ko na lang siya ng baon niya sa school para kahit na mauna tayong umalis, may baon na siya. At kakain na lang siya ng almusal niya. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ako na po magpaplansya ng uniform ko. Tapos tatakpan ko na lang po yung matitirang pagkain. At yun din po yung uulamin ko pagbalik sa hapon. Tama yan, anak. At huwag ka nang sasamang maglakwatsa sa mga kaklase mo, ha? Umuwi ka ng diretso rito sa bahay. Opo, Nay. O, tandaan mo ang mga bilin sa'yo ng nanay mo, ha? Opo, Tatay. Para naman akong bata. Matanda na po ko. Anong matanda? 12 anyos ka lang, Ella. Next year ka pa mag-high school.
Alam ko po. Ang ibig ko lang po sabihin, mapagkakatiwalaan niyo na po ko. Alam ko na po lahat ng dapat gawin. Oh, siya. Sige. Doray, tayo na at palagi ako maaga sa trabaho. Hindi pa ako nalilate kahit kailan, ha? Inaasahan din ni na Sir Briggs na bago sila dumating naroon ako. Morning po, Tay Andoy, Nay Doray. Ay, ganda umaga din, Rose. Maaga ka rin palang dumarating. Opo, nasa akin po kasi yung susi ng jewelry shop. Dapat bago dumating ang boss, naibukas ko na to. Paglinis na ng konti, tsaka nalagay na yung mga display sa istante. Ang laki ng tiwala sa'yo ni Sir Briggs, ano? Ganun din po kay Tatay Andoy. Sige po, bubuksan ko na po yung shop, ha? Okay na kaya ang pwesto ng paninda ko dito sa may gilid ng jewelry shop? Ay, wag po kayong masyadong gumilid. Mainit po dyan, eh. Kahit tumabi na lang po kayo sa pinto, okay lang naman. Ang importante, nasa malilim kayo na lugar. Para hindi kayo mainitan ng araw. Naku, Nay Doray, ha? Hypertensive pa naman kayo. Oo nga, Rose. Sige ho, Tay Andoy. Lipat niyo na po yung pwesto ni Nanay Doray dun sa medyo malilim. Bubuksan ko na lang po yung shop. Sige, Rose. Ako na bahala. Doray, tumayo ka muna. Ililipat ko lang yung pwesto ng paninda nating Yossi at Candy, ha? At kapag naiinitan ka, pwede ka magpalamig sa aircon sa loob. Ako muna magbabantay sa tinda natin, ha? Oy, teka. Hindi ba magagalit si Sir Briggs kung tatambay ako sa loob ng shop? Sus, magpapalamig ka lang naman. Hindi ka tatambay. Magagalit talaga si Sir kung doon ka sa loob tatambay. O sige, ayusin na natin itong pwesto ng tinda natin. Nakita mo yung jewelry shop sa kabilang kasada. Oo, Katemyong. Parang kilala ko yung gwardiya eh. Si Andoy. Kabarangay natin yan. Dati kong kapitbahay. Pero mula nang masunugan kami, nalipat kami ng ibang kali. Pero, nakikita ko pa rin siyang pumapasok sa trabaho araw-araw. Eh bakit tayo naririto ngayon? May binabalak ako, Tala. Kikita tayong pare-pareho kapag nagawa natin ang naisip ko. Talaga? Ano naman yan? Matagal na tayong nagpapalamig. At naubos na rin ang huli nating kinita sa pagnanakaw. Pero kapag ito nagawa natin, matagal-tagal ulit tayong magpapakasyon. Tatay, huwag niyo na po ako bigyan ng baon ngayon. Maglalakad na lang po ako papunta school tsaka pauwi. Bakit, Ella? Malayo-layo lalakarin mo. Kahit pamasahe, bibigyan na kita. Alam ko po kasing kailangan ni Ate Sandra ng panggastos para sa gamit niya sa school. Narinig ko nag-uusap sila ni nanay kagabi. Gagawan ko ng paraanan tungkol doon. Huwag kang maglakad papuntang school. Malayo yun. Baka magkasakit ka pa. Mas malaking problema pa. Tay, gusto ko lang naman po makatulong eh. Naiintindihan kita, anak. Pero kaya pa naman kitang bigyan kahit pamasahe lang eh. Ang importante, hindi ka mag-absent sa school. Ay, opo, Tay. Hindi ko po talaga kaya mag-absent. Nag-aaral nga po ako mabuti. Dahil gusto ko po. Ipagmalaki niyo po ako. Ipinagmamalaki kita, bunso. Noon hanggang ngayon, hindi mo kailangang hilingin pa yan. Ha? Lahat kayong magkakapatid, mahal ko kayo at ipinagmamalaki ko kayo. Tay, pag nakatapos na po ako ng pag-aaral, pahihintuin na kita sa pagiging gwardya ah. Bakit naman? Kasi alam mo na, para makapagpahinga ka na sa trabaho. Yun po, sumisilip ng mga puting buhok niyo sa ulo. Kapag po lahat yan naging puti na, dapat magpahinga ka na. Ako na naman po yung magtatrabaho paglaki ko. Hindi, Ella. Hanggat kaya ni tatay maghanap buhay, magtatrabaho si tatay. Mas mapapadali ang buhay ng tao kung wala siyang ginagawa. Sige na. Eto na pamasahe mo. Mag-iingat ka sa pagsakay ng jeep, ha? At umuwi ka agad pagkatapos ng huling klase mo. Opo, tatay.
magandang umaga po. Ay, magandang umaga rin ho, miss. Hindi niyo na ho ba ako natatandaan? Ako po yung nahablutan ng bag at saka tinulungan niyo ako, Manong. Hinabol niyo po yung snatcher hanggang nadala niyo siya sa presinto. Ay, naku, ikaw ba yun? O, kumusta? Humingi po ng tawad sa akin yung snatcher. May sakit daw po yung lola niya kaya niya lang nagawa yun. Pero hindi po ako naniwala eh. Tinuloy ko po yung reklamo. Ay, tama yun. Nang matuto ng leksyon. Tama po. Pero kayo po talagang sadya ko rito. Ay, bakit? Kailangan ko pa bang tumistigo? Naku, hindi po. May bibigay lang po sana ako sa inyo eh. Bilang pasasalamat sa tulong niyo. Nako, nagpasalamat ka na sa akin noon. Sapat na yun. Kahit sino naman gagawin yung ginawa ko eh. Hindi po lahat ng tao makikialam sa ganung pangyayari. Malaking utang na loob ko po sa inyo bilang guard. Ginawa niyo po yung makakaya niyo na labas na sa tungkulin ninyo dito sa shop na binabantayan po ninyo. Nako, salamat ho ha. Pero tungkulin ko pa rin hong tumulong kung talaga may nangangailangan kahit sa labas pa ng jewelry shop. Salamat po. Ako nga po pala si Hazel. Kayo po si Mang Andoy, tama po ba yung narinig kong pangalan niyo? Oo, tama, Andoy. Oo. Kaya nga pala ako narito, may bibigay po sana akong maliit na regalo. Bahagi po ito ng paninda ko. At nung araw po na tinulungan ninyo ako, laman ng bag ko yung pambayad sa in-order kong 10 sako ng bigas. Panimulang negosyo ko po sa probinsya namin. Ay, ganun ba, Miss Hazel? Opo, pasensya nyo na po ha kasi simula pa lang ng negosyo ko. Ito po oh, naglaan ako ng 1 sakong bigas para sa inyo. Naku, maraming salamat ha. Malaking tulong ito sa pamilya ko. Sana po lalo kayong pagpalain ng Diyos dahil sa kabaitan nyo. Ay, salamat. Maraming salamat, Miss Hazel. Napakalaking tulong po nito sa aking pamilya. Kanino yung bigas na nakasandal sa mesa mo, Rose? Ay, nako sir, kay Tatay Andoy po yan. Regalo sa kanya ng babaeng natulungan niya nung isang araw. Oh? Bakit? Paano siya tinulungan ni Tatay Andoy? Naalala niyo po ba yung nahablutan ng bag? Yung hinabol po ni Tatay Andoy, yung may snatcher? Oo. Napagsabihan ko pa si Tatay Andoy nun, di ba? Siya po kasi sir yung nagbigay nung 1 sakong bigas. Yung babaeng tinulungan ni Tatay Andoy. Mabuti naman kahit paano nagbigay ng reward yung babae. Hindi biro yung ginawa ni Tatay Andoy. Itinayaan niya yung buhay niya. Oo po sir. Sa panahon ngayon, delikado na talaga yung makialam. Hindi natin alam kung armado yung mga snatcher o hindi. Pero hindi yun yung inisip ni Tatay Andoy ng panahon na yun eh. Pagtulong at saka pagsaklolo yung una niyang naisip. Buti na lang hindi siya napahamak. Sige na, pumasok ka na, Toray. Ako na magbubuhat nitong bigas. Andoy, sumasama yung pakiramdam ko. Parang nahihilo ko na hindi ko maintindihan. Masakit yung batok ko. Teka. Ella! Ella, nandito ka ba? Tay! Alalayan mo nanay mo! Opo, tatay. Naku, napaidlip po ako. Napagod po ako sa PE namin sa school. Nagsayaw po kami ng ganito po. Nay, namumutla ka po. Hoy, hindi maganda ang pakiramdam ng nanay mo. Alalayan mo para makaupo. Ipapasok ko lang itong 1 sakong bigas na bigay sa atin. Sige po. Nay, humawa ka lang po sa akin ha. Hindi ko na kaya ang nararamdaman ko, Ella. Parang nagdidilim ang lahat. Nay! 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 Si nanay nawala ng malay! Nay, ano nangyayari sa'yo? Nanay! Hello? Oh, bakit Rose? Sinugod daw po sa ospital si Nanay Doray. Nagtatanong si Tatay Andoy kung pwedeng humiram sa inyo ng 10,000 pang deposito. Ayaw niya raw i-admit hanggang walang deposito sa ospital eh. Oh, ano nangyari? Hindi pa rin po masabi ni Tatay Andoy eh. Sabi raw nawala ng malay si Nanay Doray. Inasikaso naman daw sa emergency room pero nung sabihin ng doktor na kailangan i-admit si Nanay Doray para magawa yung iba pang examination sa kanya, hiningian daw si Tatay Andoy ng 10,000 pang deposito. Pambihira naman oh. Bakit hindi mo nagamutin?
Kaya nga tumakbo sa ospital yung mga tao eh. Eh, ano pong sasabihin ko, sir? Ako nang pupunta ron. Ibigay mo sa akin ang pangalan ng ospital kung saan dinala si Inay Doray. Sige po, sir. Eh, paano po pala bukas? Baka hindi makapasok si Tatay Andoy. Hindi na, huwag muna tayong magbukas ng shop. Delikado kung wala si Tatay Andoy. Alaas ang tinda ng shop at kailangan may kasama tayong guard palagi. Tatay Andoy, kumusta na? Ay, nagkamalay na si Doray pero nasa ER pa rin eh. Sige, puntahan mo na siya, Tay Andoy. Kakausapin ko lang yung cashier. Aalamin ko yung payment details. Ay, Sir Briggs. Huwag ka na mag-alala. Aasikasuhin ko to ngayon. Ay, yung shop ko, sir. Sarado. Kailangan ka namin doon. At hanggat nasa ospital si Nanay Doray, hindi ka makakapag-duty. Kaya, gusto ko rin gumaling agad si Nanay Doray para makabalik ka sa trabaho. Naku, salamat, sir, ha? Salamat po talaga. Andoy, nasa ospital ako. Oo, kailangan i-confine ka para masiguro ng doktor na hindi ka na-stroke. Stroke? Bakit? Ano nangyari sa akin? Galing tayo sa shop. Nung makauwi tayo, nawalan ka ng malay. Isinugod kita sa emergency room ng ospital na ito. Maaari daw tumaas ang BP mo at hindi mo kinaya. Kaya ngayon, hinihintay yung resulta ng iba pang examination na ginawa sa iyo. Gusto makasiguro ng doktor na hindi ito mild stroke. Ay, naku po, Diyos ko. Huwag naman po. Hanggang kailan pa ako rito? Paano tayo magbabayad? Ni wala tayong PhilHealth na magagamit. May PhilHealth ako. Sa tulong ni Boss Bricks, ipinagbabayad nila ako ng PhilHealth. At sa alam ko, covered ka pa naman ito bilang beneficiary ko. Pero hindi ko lang sigurado kung magkano ang kabuuan pang bill sa ospital na dapat bayaran. Okay na ako, Andoy. Ilabas mo na ako rito. Wala tayong malalapitan para hiraman ng pambayad dito. Doray, inasikaso na ni Sir Bricks. Kumalma ka na. Paanong inasikaso? Basta ang sabi niya, siya na raw ang bahala makipag-usap sa cashier ng ospital. Linawin mo, Andoy. May babayaran ka ba o papano? Nakakahiya kay Sir Briggs. Hindi ko naman gusto ang nangyari. Tsaka ako natatanungin si Sir Briggs, ha? Ang importante, malaman natin kung bakit ka hinimatay. At isa pa, pinatatanong ng doktor kung iniinom mo yung maintenance mong gamot. Andoy, Ano? Bakit hindi ka sumasagot? nitong nakaraang 2 araw, kinakalimutan kong uminom. Nakalimutan o hindi mo ininom? Pero kasi, nagtitipid lang naman ako at okay naman ang pakiramdam ko, kaya... Hindi ba nag-uusap na tayo? Ipinaliwanag na sa'yo nung nag-reset ang doktor, maintenance na yung gamot. Kailangan palagi mong inumin para maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood pressure mo na pwedeng sumira ng iba pang organs ng katawan mo. Nakalimutan mo na ba? Andoy, Yan ang hirap sa'yo eh. Ang tigas ng ulo mo eh. Kaya nga tayo naglagay ng maliit na tindahan sa harap ng jewelry shop para may pambili ka ng gamot mo. Hindi ba yun naman ang dahilan, Doray? Hindi ba? oo na, huwag ka na magalit. Ayoko lang naman mangyari sa'yong masama. Sana maintindihan mo, Doray, na lahat ng ito para sa kapakanan mo. Temyong, naiinip na ako eh. Kailan ba tayo action? Nasa ospital ang misis ni Andoy. Tatiming lang ako. Kapag nakauwi na, saka ako siya kakausapin. Bakit kailangan pa siyang kausapin? Patayin na lang natin. Sira ka ba? Mas mabuti may kasabot na kayo sa loob ng shop. Para mas madali ang pagtakas. Ganun ba yun? Oo. Ikaw kasi, matakaw ka sa alak. Kaya natutunaw na yung utak mo. Di mo nga siguro ko kasing talino, Temyong.
Pero mabilis ako sa gatilyo. Gusto mo subukan? Huwag na. Baka mabarin mo pa ako. Inom na lang tayo. Iinip na talaga ako eh. Pag nakauwi si Doray, makaka-action na ako. Hanggat nasa ospital siya, maghihintay pa tayo. Kumusta na ho si Nanay Doray? Pauwi na siya, Rose. Nagbigay na ng discharge order ang doktor. Oh, salamat naman. Eh, ano ho bang sabi ng doktor? Kailangan daw magpahinga lang muna siya sa bahay at inumin ng regular ang gamot niya sa hypertension. Maswerte raw si Doray, walang pumutok na ugat sa utak niya nung inimatay siya. Kung sobrang delikado po talaga ng hypertension na yan, no? Oo, Rose. Ngayon ko nakita kung gaano kadelikado yun. Kaya mas iiwasan namin ang mamantikang pagkain. Mas maganda ang nilagang gulay at sinabawang isda na ulam. Oo nga po eh. Ah, sige po. Ako yung inutusan ni Sir Briggs na makipag-usap sa cashier nitong ospital para malaman kung magkano pa yung balanse sa hospital bill. Ipaalam mo rin sa akin, Rose, ha? Kasi nilinaw sa akin ni Sir Briggs na hindi raw ito libre. Yung tulong niya hindi libre. Huwag ka na malungkot, Nay. Ako muna mag-aalaga sa'yo kasi bukas kailangan nang bumalik sa trabaho ni Tatay. Kung hindi naging matigas ang ulo ko, hindi ako ma-ospital. Ngayon, hindi ko na siya matutulungan sa maliit naming tindahan. Sabi po ni Tatay, kailangan mo muna magpalakas at magpagaling, Nay. Paano ang pag-aaral mo, anak? Pang umaga po ko ngayon. Yung uwian po namin, 1 p.m. Kaya sa umaga, bago po ko umalis, magluluto na po ko ng almusal nating lahat. Para makakain na rin po kayo. Tapos sabi ni Tatay, pahandaan ka ron ng tanghalian mo kay Aling Bebeng na may karinderya dun po sa tabi lang po natin. Naging pabigat pa ako sa inyong lahat. Nay, hindi ka po pabigat, no? Nung maliit pa nga po ako, nalagaan niyo ko. Kami magkakapatid. Kaya dapat ngayong kailangan mo kami naman po yung mag-aalaga sa inyo. Ella, anak. Sabi naman po ni Tatay, yun lang ang kailangan mo. Magpahinga at magpalakas para makabalik ka na rin po sa pagtitinda. Nabalitaan ako nangyari kay Doray. Kumusta? Tinulungan ka ba ng boss mo? Oo, Tamyong. Pinuntahan naman niya kami agad sa ospital. Inalam niya yung lagay ni Doray. Nagkamalay na noon si Doray. Anong ginawa? Sinagot ba ang gasto sa pagkaka-hospital ni Doray? Sinagot naman, pero bilang pautang, unti-unti raw ibabawas sa sahod ko. Pambihira. Sama ng ugali. Ang tagal mo na sa kanila. Bakit hindi ka man lang sinagot sa lahat? Hindi, mabait si Sir Briggs. Inasikaso nga niya agad si Doray. Kung pautang man ang tulong na ibinigay, practical lang yung boss ko. May negosyo silang dapat protektahan eh. Mahina talagang kukote mo. Maliit na halaga ang gastos niya sa ospital. Kayang-kaya niyang sagutin yun. Sandali, bakit ba ganyan ang tono ng salita mo, ha? Para sa akin, tinatanaw kong utang na loob na pinuntahan agad kami ni Sir Briggs. Kung ibang amo yun, baka pinaghintay kami sa wala. Makinig ka sa akin, Andoy. Sobra-sobra ang kayamanan ng boss mo. Ano ba gusto mo sabihin sa akin, Temyong? Nakawan natin. Sira ulo ka ba? Amo ko pinag-uusapan natin. Teka, huwag kang magalit. Kukunin lang natin kung anong nakadisplay sa jewelry shop. Magsusuot kami ng maskara para hindi kami makilala. At ikaw bilang guard, huwag kang lalaban. Yun lang ang gagawin mo. At pag nakaalis kami, hahatian ka namin ng kayamanan. Pwede ka nang magretiro. Hindi ka na kailangan magtrabaho. Tarantado ka, Temyong! Ano kakala mo sa akin? Demonyo rin katulad mo! Kaya labas-baso ka sa City Jail eh! Ayaw mo magbagong buhay! Mahirap magbagong buhay kapag may tatak ka ng bilangguan! Makinig ka, Andoy. Sumama ka man o hindi, itutuloy ko ang balak ko! Ayaw mo ka, Temyong!
Binabalaan kita! Huwag ang jewelry shop na kamo ko! Sisiguruhin ko makukulong ka ulit! At kapag nangyari yon, hindi ka na makapabalik pa sa buhay laya! Habang buhay kang magdurusa dahil sa kasamaan mo! Sige na, pumasok ka na. Huwag mo na akong alalahanin. Alam na rin ni Ella yung gagawin niya. Ay, talaga bang okay ka na? Huwag ka maglalaba at gagawa ng iba pang mabigat na trabaho sa bahay, ha? Pag nakauwi ng mga anak natin, sila na utusan mo. Oo na nga, hindi ba ang sabi ko wag mo na akong alalahanin? Nakauwi na ako, magiging okay na ako. Doray, ang gamot mo, minsan isang araw lang yon, ha? Hindi mo dapat palampasin. Oo na, itong matandang to, nagiging makulit ka na. Abay, pareho lang naman tayong matanda na. Kaya dapat pareho tayong mag-ingat. Oo na, sige na, sige na. Mag-ingat ka sa biyahe mo ha, lalo na sa trabaho mo. Uy, wala ba akong kiss? Pampaswerte lang. Ay, meron syempre. Ingat ka ha. Okay, salamat, ha? O, sige, alis na ako. Ay, teka, Ay, bakit? yung baon mong kanin tsaka nilagang talong, maiiwan mo pa. Nako, nga pala. O, akin na nang mailagay dito sa bag. Okay lang. Tuloy mo lang yung maliit mong paninda sa labas nitong shop. Nakakalibang yun sa mga dumaraan. Pati rin sa mga customer nitong jewelry shop. Kapag naiinip, sa'yo bumibili. Ay, oo nga, Sir Briggs eh. Oh, paano? May susunduin lang ako sa airport ha. Siyang supplier natin ng alahas galing sa Thailand. Dito kami dediretso pagkasundo ko sa kanya. Sige po, sir. Ikaw na bahala rito, Tayandoy. Oo, sir. Makakaasa ko kayo. Rose, alis na ako. Sige po, sir. Ingat po, ha. Temyong, nakita ko na umalis ang boss ni Andoy. Mga kasama, tayo na! Tumawid na tayo at pasukin natin ang jewelry shop! Tayo na! Tayo na, pre! Tara! Gandang araw, Andoy. Tamyong, ikaw ba yan? Naka-face mask ka at mga kasama mo ba itong tatlo nasa likod mo? Oo, Andoy. Nandito kami para gawin ang napag-usapan natin. Ano pag-usapan? Na tayong pinag-usapan? Pumapalag, Temyong eh! Hindi! Akong bahala! Huwag niyo na ito ituloy, ha? Wala kayo makukuha rito. Sisiguruhin ko hindi kayo makakapasok sa... Huwag kang bubulot ang baril! Ako na! Akin na yung baril mo! Bilis! Pagsisisihan niyo ito! Akin na sabi yung baril mo! Masyado ka madaldal! Ibigay mo na, Andoy! Bigay mo na! Bago kami mapilitang patayin ka! Ano ba nangyayari sa labas? Parang pinupuwersa si Tayandoy ng mga lalaki na kamaskara. Naku, kailangan pindutin ko ang alarm. Taas ang kamay! Tala, bantayan mo yung babae! Padaan dyan! Ako na bahala! Rose! Rose! Kinuha nila ba nito? Huwag kang magkakamaling ibaba ang kamay mo, babae! Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo nitong gwardiya nyo! Hindi po! Hindi ko po ibababa! Huwag niyo po kami sasaktan! Hindi ko pa napipindot ang alarma sa pulis. Pero kailangan namin ng tulong nila. Anong gagawin ko? Paano na to? Bakit ba ako biglang kinabahan? Tumaas kaya ang blood pressure ko. Ako, nag-iisa pa naman ako ngayon dito sa bahay. Teka, mabuti pa iinom ako ng tubig. Uy, hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Ay, naku. Ayan, kahit pa paano guminhawa ng pakiramdam ko. Sigurado naman ako na nainom ko na yung maintenance kong gamot. Isang beses lang naman yun. Kaya alam ko na magiging okay din ako. Naku, kung ano-ano kasi itong naiisip ko eh. Teka, i-text ko kaya si Andoy. Sasabihin ko yung nararamdaman ko.
Ay naku, huwag na nga. Mag-aalala pa yun sa akin. Unang araw pa naman niya sa trabaho. Ay naku, maglalakad-lakad na nga lang muna ako sa labas. Buksan mo mga estante! Lagay mo dito sa bang lahat ng alahas! Bilis! Opo, opo, Huwag kang magkakamali sa kilos mo, ha! Babarilin ko tong gwardya nyo! opo, opo. Huwag mong sasagutin! Magdududo ang boss namin pag hindi ko po sinagot. Patayin mo, naiingayin ako eh! Opo. Ngayon, bilisan mo ang kilos mo. Ilagay mo lahat ng ala sa bag. Sige po, ito na po. Malapit na ako sa pindutan ng alarm sa pinakamalapit na presinto. Nasa ilalim ng jewelry box yun eh. Pipindutin ko na. Bakit ka huminto? Ginagawa mo! Oh, wala po akong ginagawa. Wala po. Wala May po ginawa ka eh! May sinundot ka sa ilalim. Tabi niyan! Maawa po kayo. Wala po akong ginawa. Walang iya ka. May pinindot siyang butong sa ilalim eh. Umiilaw ito ngayon. Ano ibig sabihin nito ha? Wala po. Hindi ko po alam. Nakuha nyo na! Gusto nyo! Huwag nyo na sasaktan! Baka alarma yan! Tayo na! Kunin mo mga bag na alas! Hindi dapat mabuhay ang babae nito! Wag! Wag! Huwag mo siya sasaktan! Huwag kang makialaman, Doy! Bitawan mo ang baril ko! Baril mo! Tama na! Tama na! Usin na natin ito! Di ka talaga nag-iisip! Paano kung ako na tinamaan? Asintado ko! At itong babaeng to, tapusin na rin natin! Huwag po. Maawa po kayo. Hindi na! Hawak mo na ang kailangan natin! Tayo na! Kailangan na natin makalis dito! Bilisan nyo! Teka, hindi pwedeng basta ganun na lang! Sigurado kung alarma ang pinindot niya eh! Halika nga rito! Dumapa ka na ba? Anong gagawin mo? Tama na yan! Baka naka-alarma na tayo! Kailangan na natin umalis dito! Si Tayandoy! Si Tayandoy! Kinuha na siya ng ambulansya. Maghihintay tayo ng tawag mula sa pulis na kasama niya sa ambulansya. Sana makaligtas si Tayandoy. Binaril siya nung isa sa mga hold-upper. Kita-kita ko. Binaril si Tayandoy. Lakasan mo ang loob mo, Rose. Tinutugisan ng mga pulis ang sasakyan ng mga nanloob dito sa jewelry shop. Hindi sila makakalayo. Natanggap sa presinto ang alarma mo. Sayang nga lang at hindi sila nakatakbo agad dito. Sir, yung tawag niyo po kanina, inutos nilang patayin ko. Kaya hindi ko po nasagot. Oo. Naiintindihan ko, Rose. Tama na. Sir, pinatapa pa ako ng isa. Akala ko babarilin na ako. Akala ko katapasan ko na. Oo. Inabutan ka ng mga pulis na nakatapa at nakabusal ang bibig. Itinali rin nila ang mga kamay mo. Akala ko po, papatayin na nila ako. Rose. Ligtas ka na. Tama na. Pilitin mong kumalma. Pero si Tayandoy po, paano po siya? Hindi pa po to alam ni Nanay Donay. Ano na mangyayari, Sir Briggs? Paano natin sasabihin kay Nanay Donay ito? Andoy, bakit ngayon ka lang at... Nay Doray, Sir Briggs, bakit ho kayo narito at may bahid ng dugo ang damit ninyo? Si Andoy ho, may nangyari ho ba kay Andoy ko? Nay, wag ho kayong mataranta. Ligtas na po siya. Nasa ospital pero ligtas na po siya. Anong nangyari? Anong nangyari sa asawa ko? Ipapaliwanag ko ho sa daan. Nasa kotse si Rose. Hindi pa rin siya umuwi. Ano nga ho nangyari, Sir Briggs? Sabihin niyo na ho sa akin. Kumalma muna po kayo, Nay. Lalo tayong hindi magkakaintindihan kapag na-high blood kayo. Pilitin niyo munang kumalma, Nay Doray.
Usasan niya! Sige! Usasan niyo! Dali niyo sa presinto! Tawan niyo ako! Di niyo ako kailangan piposas! Palpak ang plano mo, Temyong. Pinahamak mo pa kami, buwisit ka! Mas buwisit ka! Kung di ka nag-aksaya ng oras para itali at busalan yung babae, nakatakas na sana agad tayo! Yung Andoy na yun ang pahamak eh. Dapat sa simula pa lang, binaril ko na yon. Mahimik ka! Ikaw tumahimik! Palpak ang plano mo eh! Oh, Buwisit! tama na yan! Sakay niyo na sa patrol car yan! Kulong niyo! Yung ebidensya! Itawag niyo sa may-ari niyan jewelry store. Kailangan ng statement niya kung na-recover lahat ng alahas. Bilis! Tay? Tatay, Ella, kasama ko po si nanay. Andoy, salamat at nagising ka na. Kagabi ka pa walang malay. Pero sabi ng doktor, ligtas ka na. huwag ka na umiyak. Hindi pa ako mawawala. Sabi po ni Ate Rose, lumaban ka para iligtas siya. Nagpapasalamat siya at nabuhay ka. Alalang-alala sa'yo si Rose. Kumusta na si Rose? Pinauwi mo na siya ni Sir Briggs. Pagkatapos siyang ma-check up dito sa ospital. Salamat naman at ligtas si Rose. Salamat din at ligtas ka na. Tana, makakasama sa iyong pag-iyak. Takot ako nang malaman ko ang nangyari sa'yo. Hindi pa ako mawawala. Hindi ka pwedeng mawala, Andoy. Paano na kami ng ating mga anak? Toray, Mahal na mahal kita, Andoy. mahal din kita. Babantayan kita hanggang sa gumalik ka. Bawal sa'yo magpuyat at magpagod. Wala akong pakialam. Basta masiguro ko lang na tuloy-tuloy yung paggaling mo. Huwag nang matigas ang ulo, ha? Kung gusto mo akong gumaling, kailangan alagaan mo ang sarili mo. Si nanay po kasi, palagi matigas ang ulo niya. O sige na. Habang nagbabantay ako sa iyo, pipilitin ko ding magpahinga. Basta wag mo akong papauwiin, ha? Hanggat narito ka, dito lang din ako. Ayokong mapalayo ka sa tingin ko. Mas ikakamatay ko ang pag-aalala. Tanda mo yan. Sir, galing po rito yung nag-imbestiga sa kaso. Dinadawit daw nung Tem yung si Tay Andoy. Oh, paano dinadawit? Sabi nila kasabwat daw nila si Tay Andoy. Napilitan lang silang barilin nito nung pinagtanggol niya ako. Yun daw yung statement nung Tem yung. Ikaw ang narito nung nangyari ang lahat. Anong nakita mo? Hindi ko po narinig yung pag-uusap nila sa labas, sir. Napansin ko na lang na pinaliligiran si Tay Andoy ng mga taong naka-face mask. Tapos, kinuha nila yung service firearm ni Tay Andoy. Tapos, kinaladkad nila papasok dito sa shop bago ko napindot yung alarma sa pulis. Tinutukan na rin nila ako ng baril. Dinig sa CCTV ang mga boses. Audio and video ang nare-record ng CCTV natin. Tatawagan ko ang investigador para sabay naming i-review ang mga CCTV recording. Malalaman natin kung kasabwat nga nila si Tay Andoy. Sige po, sir. Ito po, Sargento. Ito po ang nahagip at pinakamalinaw na pag-uusap na na-record sa CCTV namin. Temyong, ikaw ba yan? Naka-face mask ka at makakasama mo ba itong tatlong nasa likod mo? Oo, Andoy. At narito kami para gawin ang napag-usapan natin. Ano pag-usapan? Wala tayong pinag-usapan! Pumapalag, Temyong! Hindi! Akong bahala! Huwag nyo na ito ituloy! Wala kayong makukuha rito! Sisiguruhin kong hindi kayo makakapasok sa Bubulot ng baril! Ako na! Akin na nga yung baril na mabilis! Magsisisihan nyo to! Malinaw, Sargento. Pumalag po si Tay Andoy. Kilala niya mga holdupper at tinangka niyang pigilan.
mas maniniwala ako sa sinasabi ng CCTV kaysa sa statement ng demonyong holdupper na yun. Totoo, Sir Briggs. Kilala ko si Tamyong. Dati ho namin kapitbahay nung magkaroon ng sunog na damay ho yung bahay nila. Kaya lumipat sila sa kabilang barangay. Minsan niya na ho akong inalok na tulungan sila nakawan ng jewelry shop natin. Pero tumanggi ho ako. Pinagbantaan ko po siyang huwag ituloy ang binabalak niya dahil ako ho ang makakalaban niya. Sir, hindi ko po akalain itutuloy ho nila. Tay Andoy, bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin to? Hindi ko po akalain itutuloy nila, sir. Kahit na. Seryosong bagay ang pang-hold up. At yun palang inalok ka. Na maging kasabwat ka nila. Dapat nag-report ka na sa akin. O sa pulisya. Oo, sir. Nagkulang ho ako. Inaamin ko ho yun. Sana patawarin niyo po ako, sir. Paano kung napatay nila kayong dalawa ni Rose? Sir Briggs, hindi ko po alam kung ano isasagot ko sa inyo. Nagkulang ho ako, sir. Tay Andoy, paano kung wala yung CCTV recording? Alam mo ba na dinadawit ka nung temyong na yun? Sir, paano dinadawit ho? Nakasabot ka rin nila. Sir, hindi po yan totoo. Mahirap lang ho kami. Pero hindi ko po kayo gagawa ng masama, sir. Malinis na pangalan lang ang kayamanan namin. At hindi ko po sisirain yun. Kapalit ng kahit gaano karami pang alahas. Sir, maniwala po kayo, sir. Tay Andoy. Matagal ka na sa amin. Pinata ka pa lang. Gwardya ka na namin. Hanggang kinuha na kita ng direkta mula sa agency nyo. Opo, sir. Hindi ko po makakalimutan yun. Hindi ko po magagawang sirain at tiwala niyo sa akin, Sir Briggs. Tay Andoy, huwag ka na mag-alala. Naniniwala po ako sa inyo. Gusto ko lang pong malaman mo ang mga nangyayari. Sir, salamat po. Magpagaling ka. Tay Andoy, magpagaling ka. Buo pa rin ang tiwala ko sa'yo. Magpagaling ka. May babalikan ka pang trabaho. Salamat po, sir. Pansamantala, habang nagpapagaling ka, kukuha muna ako ng ibang secure sa agency. Pero kapag kaya mo na, welcome kang bumalik sa shop natin. Sige po, Sir Briggs. Babalik po ako. Wala po akong ibang alam na trabaho kundi pagiging security guard, sir. At hanggat kaya ko po, kagwardyahan ko po ang jewelry shop niyo, sir. Aasahan ko yan, Tay Andoy. Sige na. Aalis muna ako para makapagpahinga si Naidoray. Magpalakas ka. Bibisita ulit ako sa ibang araw. Andoy, tignan mo. May maliit na stall sa harap ng jewelry shop. Nakatayo pa sa harap si Sir Briggs at Rose. Halika na, tumawid na tayo. Humawak sa akin. Oo, tayo na. Sir Briggs, ano po ito stall? May iba ho ba magtitinda sa harap ng jewelry store niyo? Hindi, Tay Andoy. Para sa inyo po to. Para komportable ang pagtitinda ni Naidoray. May kapirasong bubong na to, may battery-operated fan, at higit sa lahat, dagdag po na paninda. Para hindi lang Yossi at Candy ang tinda niya. Sir Briggs, napakabuti niyo po sa amin. Naging mabuti at tapat din po si Tay Andoy sa pamilya ko. Salamat po. Lahat po ng ninakaw na alahas na recover. Si Sir Briggs po mismo ang bumilang at tumingin sa mga ebidensya. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. Sir Briggs, handa na po ulit ako. Medyo lumuwag nga lang ho ang uniform ko, sir. Pumayat ka. Dulot po yan ng pagkaka-ospital mo. Pero mabuti po yan. Nabawasan ang bilog niyo na tiyan. Oo nga ho, sir. Ay, naku, kailangan ko mag-umpisa ng magtrabaho at marami ho akong babayaran sa inyo. Yung tungkol po sa pagkaka-ospital ni Naidoray, yun lang po ang ibabawas ko sa sasahurin mo. Yung gastos dahil sa nabaril ka, sa pagtanggol po kay Rose, tsaka sa pagprotekta sa shop namin, sagot na po ng pamilya namin yun.
Hindi mo na yun kailangan bayaran. Ay, salamat, sir. Kulang ang salamat. Pero yun lang po ang kaya namin sabihin, sir. Okay lang po, Nay. Ingat ka na ngayon, Nay Doray. Kapag sobrang init ang panahon, pumasok lang po kayo sa loob ng shop para magpalamig. Iwanan namin kayo. Papasok na kami sa shop. Sige po, Sir Briggs. Maraming salamat po ulit. Maiwan na po namin kayo ha. Balik tayo sa pagkayod, Andoy. Pero kahit na mahirap ang buhay, patuloy na dumarating ang tulong sa atin. Oo, Doray. Basta manatili tayong tapat at huwag patatangay sa alok ng masasamang tao. Pasasaan ba't malalampasan natin ang lahat ng pagsubok? Sinabihan ko na si Temyong na kapag itinuloy niya ang plano, mabubulok siya sa bilangguan. Hindi siya nakinig eh. Balik kulungan na siya, pati ang mga kasama niya. Mabuti na lang at nakaligtas ka, pati na si Rose. Kung napahamak ka, hindi ko kakayanin, Andoy. Ako, itong beses ko talaga, oh. Hawak ng Diyos ang buhay nating lahat. Sa Kanya tayo magtiwala at hindi niya tayo pababayaan. Sige na, maupo ka na sa maliit nating tindahan, ha? At ito, may parating na customer sa jewelry shop ko. Magdu-duty na ako, ha? Sasalubungin ko lang si Madam ng payo. Good morning po, Madam. Welcome po sa Briggs Jewelry Shop. Ay, ako na po magdadala ng mga bitbit niyo.